Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-18 kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Mga Kaluluwang Nagdurusa. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Sa kabanatang ito, matamlay na nagmisa si Padre Salvi sa araw na iyon habang abala ang mga matatanda sa pag-uusap tungkol sa nalalapit na pista ng bayan at ang pagbili ng indulgensya para sa kaligtasan ng mga kaluluwang nagdurusa sa purgatorio. Habang nag-uusap ang mga matatanda, dumating si Sisa na may dalang handog para sa mga pari, mga sariwang gulay at paboritong pako or ferns ni Padre Salvi. Nagtungo siya sa kusina ng kumbento upang iayos ang kanyang dala, ngunit hindi siya pinansin ng mga sakristan at tauhan sa kumbento, maliban sa tagaluto na kanyang nakausap. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Sisa na may sakit si Padre Salvi at hindi niya ito makakausap. Laking gulat din niya nang malaman na tumakas ang kanyang anak na si Crispin kasama si Basilio matapos daw magnakaw ng 2 onsa. At ang mga Guardia Sibil ay papunta na sa kanilang bahay upang hulihin ang kanyang mga anak. Pinagtawanan at tinuya si Sisa ng tagaluto. Sinisisi siya dahil daw sa hindi niya pagtuturo ng kabutihang asal sa kanyang mga anak at sinabing, nagmana raw ang mga ito sa kanyang asawang walang silbi. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Naganap ang misa na pinangunahan ni Padre Salvi, ngunit ito'y matamlay at walang sigla dahil sa kanyang karamdaman. Abala ang mga matatanda sa simbahan sa pag-uusap tungkol sa nalalapit na pista at pagbilin ng indulgensya para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Dumating si Sisa sa kumbento na may dalang handog na gulay, ngunit hindi siya pinansin ng mga sakristan at tauhan sa kumbento. Nalaman ni Sisa mula sa tagaluto na tumakas ang kanyang anak na si Crispin kasama si Basilio matapos akusahan ng pagnanakaw ng 2 onsa. Pinagtawanan at tinuya si Sisa ng tagaluto. Sinisisi siya sa sinapit ng kanyang mga anak at sinabing nagmana ang mga ito sa kanyang asawang walang silbi. Mga mahahalagang tauhan. Sisa, ang ina ni na Basilio at Crispin na nagdala ng mga handog na gulay para sa mga pari. Siya ay nagpunta sa kumbento upang makausap ang pari, ngunit nalaman niyang may sakit ito at hindi siya mapapansin. Tagaluto sa kumbento. Isang tauhan sa kumbento na nakausap ni Sisa. Siya ang nagbalita kay Sisa tungkol sa pagkakasangkot ng kanyang mga anak sa pagnanakaw ng 2 onsa at nagbigay ng masakit na salita tungkol sa kanyang pamilya. Crispin at Basilio, ang mga anak ni Sisa na pinagbintangan ng pagnanakaw at tumakas, dahilan upang sila'y habulin ng mga Guardia Sibil. Padre Salvi, isang pari na nangunguna sa misa sa araw na iyon. Siya ay matamlay at hindi makapagbigay ng sigla sa kanyang paglilingkod dahil sa kanyang sakit. Mga matatanda, mga residente ng bayan na abala sa pag-uusap tungkol sa nalalapit na pista at sa pagbili ng indulgensya para sa kaligtasan ng mga kaluluwa sa purgatorio. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kabanata ay sa kumbento, kung saan nagmisa si Padre Salvi at naganap ang pag-uusap ng mga matatanda. Nagtungo rin si Sisa sa kusina ng kumbento upang magdala ng mga handog na gulay. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Usisero o usisera, taong mahilig mangialam sa buhay ng iba. Indulgensya, isang kaluwagan na ibinibigay ng simbahan sa mga parusa sa purgatorio kapalit ng mga dasal o donasyon. Purgatorio, isang lugar o kalagayan ng paglilinis ng kaluluwa bago makapasok sa langit, ayon sa paniniwala ng Romano Katoliko. Pista, isang pagdiriwang na ginaganap bilang paggunita sa patron ng isang bayan. Kumbento, tahanan o gusali kung saan naninirahan ang mga pari o madre. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela.
Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng matinding kalungkutan at kahinaan ng isang ina na walang magawa para protektahan ang kanyang mga anak mula sa maling paratang at paghihirap. Ito'y isang larawan ng kalagayan ng mga walang kapangyarihan sa lipunan na madaling apihin. Ipinapakita rin dito ang kawalan ng malasakit at pakialam ng mga taong nasa paligid, tulad ng mga sakristan at tauhan ng kumbento, na walang pakialam sa hirap at suliranin ni Sisa na isang mahirap na ina. Ang pag-asa ng mga matatanda sa indulgensya para sa kaligtasan ng mga kaluluwa ay nagpapakita ng malalim na impluwensya ng simbahan sa buhay ng mga tao at kung paano ito ginagamit upang kumita mula sa mga tao. Ang pagtuya at pangungutya na naranasan ni Sisa mula sa tagaluto ay isang halimbawa ng kawalan ng katarungan sa lipunan, kung saan ang mga mahihirap at walang kapangyarihan ay madaling husgahan at apihin. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng pangangailangan ng bawat tao para sa katarungan at pagkakapantay-pantay, lalo na sa mga panahong ang mga inaapi at mahihirap ay walang ibang kakampi kundi ang kanilang sarili. At dyan, nagtatapos ang 18 kabanata ng Noli Me Tangere, mga kaluluwang nagdurusa. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.